Good morning. So today is first day of school and at the same time first day of my work. So 4 PM pa lang, 4 PM pa lang gising na ako. So nagpalabas na ako ng aso, pinapoop ko na, pinaihi ko na, then mga bata gising na nga rin ngayon. Sanay kasi silang magising ng maaga. Pero ako ngayon bis na ako. Naligo na ako ng gabi. Pinaliguan ko na yung mga anak ko, naligo na sila ng gabi para sa umaga kakain na sila ng breakfast. Tapos hilamos and then brush their teeth para hindi, kasi isa sa mga struggle lalo na pag mga bata is tamad maligo pag sa umaga. So ang ginagawa namin, pinapaliguan na namin tuwing gabi, which is usually yun naman ginagawa namin kahit yung nasa Winnipeg pa kami. And ngayon itadrop ko lang sila, yung asawa ko, kasi mapapalit lang siya, nagpaalam naman siya sa company. Kasi kailangan ko maging maaga kasi first day, ayoko malita ako. So i-drop ko lang sila mga 7 sa school. Alam ko napakaaga pa nun, but kailangan yan namin, kailangan maaga kasi sigurado traffic yun, maraming school bus, mga parents na ihahatid kasi wala pa yung school bus on the first day. Ngayon pa lang ibibigay yung bus pass. Ang concern namin ngayon is yung bus pala, yung susundo sa mga anak ko tuwing morning is 7:45. Sa ngayon walang problema kasi nandito pa yung mother ko para maghatid sa mga bata, but we have to plan na next time kailangan namin planuhin kung paano namin sila ita-drop and at the same time yung pipick up yung mga bata kasi nga ang uwi nila yata is 2:45 PM. So most probably mga 3:30 kasi silang sigurong pinaka huling ita-drop kasi malapit lang sila dito sa school. Siguro mga 15 minutes ang layo. So paplanuhin namin ngayon pala pinaplano na namin habang nandito pa yung mother ko. Kasi pagdating ng kapatid ko from Abu Dhabi going to Toronto, lilipat naman yung mother ko doon naman siya papabakasyon or depende ko ano magiging plano in the near future. So ngayon pinapakain na ng breakfast, nagluto na yung asawa ko. Actually i-heat na lang siya kasi nagluto na yung asawa ko kahapon. Hinanda na rin yung mga gamit, mga requirements sa school. Medyo may adjustment na konti kasi yung last school season magbibigay lang kami ng pera, ang school na yung bibili ng mga requirements. Ngayon kasi iba dito, bibigyan kami ng requirements, kami na yung bibili. So yun yung isa sa mga bago sa amin. Okay, yun, so wish me luck. Wish rin na maging yung first day of work ng first day of school ng anak ko. So hinanda ko na yung susuotin ng bunso ko. Yung panganay ko naman siya kasi yung bahala kung ano yung mga abubot na ihanda niya sa sarili niya, mga damit. Pero all the requirements is all complete. Ayun. I'm excited! Ayun na. Ayun na yung mga gamit nila. Ayun, nag-prepare na yung asawa ko ng mga baon namin. Ayun na siya. Okay. See. 5:30 in the morning. It's 5:30. I woke up at 5:03. Lang sa ano namin, ito, AirTags para alam namin kung nasaan sila. Ayan. That's AirTag. Okay. So maaga, ang problema ay umaambon.
Going to work na. Kailangan maaga, 7 o'clock. So mga 20 minutes yung travel time. Okay. Several hours later. So nandito na ako sa office ng asawa ko. Hinihintay ko na rin siya. Lumabas ako ng 4 PM. Ang nangyari, nakakatawa talaga pag first day, so drop ko nga yung mga kids, pati yung asawa ko, so nagpalit lang siya kasi 7:45 pa or 8 o'clock pa yung bukas ng school, but nadoon na sila mga 7:15. So ako kasi ayaw kong malate, talagang ugali ko talaga na ayaw ko talagang malate. So tapos first day ko, syempre kailangan pa-impress ka muna, and of course nasa probationary ka pa. So anyhow, so yung on the way na ako sa work, naka-close yung road because may accident. So nag-reroute pa ako. Yung street na pinuntahan ko, yung route na ito, sobrang traffic kasi may bagaan rin. Alam mo yun, yung feeling na talagang gustong-gusto ng parang ang ida-drive ko kasi mga 15 minutes to 20 minutes pa. So talagang hindi ako mapakali sa buong pagdadrive ko kasi ayaw ko talaga, nalilate ako. Talagang alam yan ng asawa ko, even yung past na work ko, wala akong absent, wala akong late. Yun talaga yung talagang record ko talaga. Kaya nga nung nag-resign ako doon sa company ko, na kung sino mo makaka-break ng record ko na walang late, walang absent, bibigay ako ng pera. So tawa yung supervisor ko doon sa previous work ko sa company ko sa Winnipeg. Kaya nga tuwa sila na maintain ko talaga yung perfect attendance ko doon. So yun nga, na-late ako ng mga 5 minutes lang. Alam niyo naman dito kasi sa Canada, most special pag mga puti yung mga amo mo, very strict sila pagdating sa attendance talaga. Hindi pa nga nila minsan napapansin yung mga tamad-tamad pero pagdating sa attendance or kaya uma-absent ka, nagko-call send ka ng hindi mo ini-inform, nako, pinaka niyan na tanggal ka pa. Particular sila sa attendance. No, nagkaroon ng orientation for 2 hours, gano'n, itong rules and regulation, hazard, something like that. Nilibot ako sa shop, ano yung gagawin. Ito nga pala, ito yung wala silang hard hat, pero ito yung hat nila, pero ito yung safety niya. After first, nakita ko na to parang sa TikTok or hindi, sa YouTube. Tapos meron pala talaga, nag-exist na pala ito. So ganda naman kasi at least ka pa rin. Yung hard hat kasi parang okay naman siya. Tapos yun nga, binigyan na ako ng mga gamit. Tapos mga dapat gawin. Madali lang naman yung work. Medyo medyo physical lang talaga, pero okay naman siya. Kaya mo naman i-handle. Pag medyo nalilito pa rin ako sa mga instruction pagdating sa mga sukat ng mga bakal na ikakat. Syempre hindi mo naman makakukuha agad yun ng unang araw, pero medyo nalilito pa rin ako doon. Pero of course, siguro kasi 2 weeks akong sa morning shift, and then after that punta na ako ng night shift. So may mga papel, insurance, maganda naman yung mga magiging benefits mo. So I'm happy kasi majority nung shift ng morning shift is mga Pilipino. Afternoon shift rin daw, ganun rin. Night shift daw may konti lang daw, pero okay na rin yun. Yun lang, na masaya na kasi talaga I'm looking forward talaga na makapagtrabaho, na miss ko magtrabaho. Kaya nga yung sinabihan ako na you want to start on September 3 or September 9, talagang pinili ko agad yung September 3 na ngayon nga mag-start na ako. Dahil pala nag-request ako mga September 4 kasi first day, hindi ko rin kasi sobrang excited na ako magtrabaho. Parang naboryo na ako sa work, sa bahay.
thank you Lord at least naibigay na yung trabaho na gusto ko, na napakaganda ng bigay na sweldo. Basta maganda yung bigay sweldo, parang kailangan pagiging mo lang talaga. So malaking adjustment, syempre kailangan maaga ka dati, kasi napaka-traffic ng kumbaga expected na yun kasi nga first day of school, lahat naglabasan na yung mga school bus, and then mga bata aga nagsigising na, mga anak ko nga is 5 pa lang gising na, yun nga. So yun lang po, yun lang may share ko sa first day ng school ng mga anak ko. Sigurado magkukwento yung mga anak ko pagdating namin sa bahay, and ako masaya ako, papasalamat ako sa Panginoon na nibigay itong trabaho na ito. Basta kasi after 3 months magkakaroon pa ng adjustment ng ng sweldo ko. So lalaki siya ng additional $5 siya per hour. Sana magtuloy-tuloy lang to, ma-maintain ko lang. Sana hindi na malate, so kailangan maaga talaga ako kasi medyo traffic siya. Anywhere talaga, kahit saan ka lumusot, traffic siya. So yun lang po may share ko muna ngayong sa vlog na to. Sige, subukan lang namin mag-vlog kasi siguradong ito medyo magiging madalang na yung pag-vlog ko kasi magiging busy na muna for the meantime, kakaroon ng adjustment. Pero hopefully share pa kami, makapagbigay ng may kwento ko lang ay siguro magbibigay ko na rin yung highlights in the end of this vlog, yung pinuntahan namin sa British Columbia. Nagpunta kami ng Golden Sky Bridge. Papakita ko na lang yung highlights ng aming trip doon. Anyway, yun lang muna po at magkita-kita muli po tayo sa susunod ng mga vlog.